Hello mga kasangga! Ngayong araw ay tayo'y magluluto ng kandingga. Kung sa Bicol, yun po ang tawag. Yun po ay kangkong at halaan po ang ating isasahog, yung pipis. Yan po. At yung ating mga ingredients ay nakaprepare na. Pinainit na po natin ang ating pan at nilagyan na rin natin ng mantika para nakaready ng ating panggisa. So yan po, talagang masayang-masaya tayo ngayong araw dahil makakapagluto ulit tayo ng Bicol specialty. So yan po, ilalagay na natin ang bawang. Yan. Magigisa na po tayo ng ating mga ingredients. So lagay na rin natin ang luya dahil yung luya ay talagang masarap sa ganyang klaseng luto. Kaya medyo madami ang ating luya. So sunod natin ang sibuyas. So, pagka medyo nangamoy-ngamoy na yung luya at medyo toast na siya, so saka natin lagay yung sibuyas. So habang okay na yung ingredients, lagay na natin yung halaan na ating pineraso-peraso na. Yun po ay nabili ko nga pala yung halaan na yan sa frozen siya actually. Nabili ko siya sa Asian supermarket, sa fish market. At lagyan na rin natin ng patis dahil yun ay talagang pangpalasa. Dahil hindi pwedeng walang patis ang kada ating seafoods na niluluto. Yun po ay talagang napaka-importante yung pampalasa sa ating mga seafoods na menu. Kaya yan, nilagyan natin ng patis. Pampalasa niya. At asin din. Lagyan na rin natin ng konting asin. Yan. At para ready na ang ating pakuluan. Habang medyo kumukulo, lagyan natin ng paminta. Yan naman. Kaya talagang papakuluan natin pagkatapos takpan natin yan habang medyo ginigisa-gisa pa natin yung halaan. Takpan na natin para hintayin natin mga 5 minutes siguro. Saka natin balikan ulit. At ayan na nga, medyo mainit-init na at medyo lumambot na yung ating halaan, yung pipis. So kapag medyo malambot na at medyo tingin natin parang medyo luto-luto na, ilagay na natin ang kangkong. Ilagay na natin siya. Yun. Yan po ay stem ng kangkong. Tinanggal po natin yung mga dahon at tanging yung kanyang katawan lang ang kanyang natira at saka natin ginayat po ng maliliit. Yan po ang paggayat niyan sa stem ng kangkong. So medyo maraming kangkong po yan. Kasi hindi pwedeng konti ang kangkong dyan dahil talagang yan po ang kanyang klase ng style ng pagkakaluto. Haluin natin. Medyo wala pa pong sabaw yan dyan kasi galing lang sa paggisa. Kaya ganyan lang muna siya. Ayan. Saka natin buksan. Lagyan ng tubig. Isang baso. Para medyo kumulo siya. At iset natin ang set ng siguro mga 15 minutes. At ayan, kapag medyo kumulo ng konti, lagay natin ng magic sarap. Pampalasa lang ng konti. At kung ayaw natin ng bitchin, so mayroon pa rin tayong magic sarap para pampalasa. At ayan, medyo kumukulo na nga. Haluin natin ng konti. At pagkatapos niyan, takpan natin ulit ng mga ilang minutes pa. Iset natin yung minutes. At kapag kumukulo na, ayan, medyo luto na at mabango na ang ating niluluto. At medyo kumakapit na yung kanyang flavor na ating sahog doon sa kangkong. Ayan, at ilalagay na natin ang gata, coconut cream. Ayan. Lagay natin yan, isang latang coconut cream para siguradong creamy ang ating luto. Set natin ng siguro mga 5 to 10 minutes. At ayan na nga, kulong-kulo na nga. Buksan ulit natin at tingnan natin kung talagang ayos ng ating lasa. Tikman natin para masiguradong tama ng ating panglasa. Lagyan natin ng konting asin.
Medyo pampaalat ng konti. Medyo matabang-tabang pa. At lagyan natin ngayon ng suka. Kunting suka lamang. Huwag masyadong madami. Mga ganito lang karami. Kasi pag marami naman ay iaasim. Tamang-tama lang. Yung parang hindi lang madaling mapanis at saka para medyo may kagat ng kunting asim. At iset natin ng mga siguro around 5 minutes lang ulit. Kasi luto na yung ating, ayan, at talagang ang sarap na at masyadong mabango ng amoy. Amoy na amoy mo yung asim. Lagyan na natin ng sili para luto na. Silihan na natin. Dahil hindi maaring walang sili pagkalutong bikol. Talagang yun yung sikreto dyan. Takpan ulit ng mga ilang minuto. At pwede na nating patayin yung ating kalan. Ayan na nga. Wow! Ang sarap. Talaga naman. At marami tayong kanin na makakain ito. At sisimulan na natin ang ating pagkain. Name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and slay me to share what we receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kain na! Yan po, maraming salamat. Hanggang sa muli.